please be patriotic when you do the budget, because the budget again is the financial interpretation. Hindi na naiintindihan. Ang bobobo kasi. Hindi naiintindihan. Financial interpretation of the development plan. Yan yung ibig sabihin ng budget. Kaya nung budget, kung meron kami alteration noon, kinukonsulta ko rin yung NEDA. Doon po sa State of the Nation na address ni Marcos Jr., parang hindi yata kayo nakinig ng live doon mismo sa plenaryo. Pero nabanggit po niya doon na wala na siyang papayagan, hindi niya papayagan na kung ano yung ni-request nila, di ba, kung ganito yung pondo i-request nila, hindi pwedeng mabago yon. Siguro pwedeng mabawasan, pero yun nga, hindi pwedeng madagdagan may something na ganun po, Congressman. Ito po ba ay nasunod dito sa 2025 budget at may pag-asa pa ba na masunod din ito sa 2026 budget, Congressman? Actually, 2024 and 2025 budget, yung veto, yung pag natapos yung budget, yung power naman ng President is he can veto. He can also line item veto kung ano yung mga hindi niya magustuhan na pondo. Ang problema dito sa 2025 budget, ang nabito niya is only 26 billion direct veto sa DPWH out of the 1.1 trillion budget sa DPWH. And out of the, actually, hindi ko ma-recall kung magkano yung dinagdag. Mas malaki yung dinagdag na pondo sa bicameral insertion. Mas malaki yung insertion kaysa original pondo ng DPWH. Ang laki ng dinagdag. 26 billion direct veto sa DPWH and 168 billion veto doon sa unprogrammed funds. Actually, yung unprogrammed fund, yung gibito niya parang walang epekto yun kasi walang pondo yun eh. It is the same as wag na lang niyang ponduhan para hindi ma-release. Ganon din yun. Kaya ko na-mention kahapon, I was expecting na dapat i-veto itong SAJF. Hindi ito na-veto. Conditional kwan lang sa isang particular sa yung sa customs yata, sa incentives. Yun lang yung hindi at saka hindi pa veto. Walang veto. Conditional veto lang ng isa. At saka yung sa MBUC, yung sa road fund observation note lang. So it is not a veto. So, yung direct veto nandoon lang sa 26 billion. So how I wish na President will really do it ngayon sa 2026. Although it's a little bit late kasi nakatatlong taon na tayo. By this time siguro actually nakita ko na ito as early as 2024 doon sa Maisog. Nagkita tayo doon, MJ. Sa Maisog Forum, i-expose ko na to lahat na yung budget, yung mga pondo na naka-program, yung mga implementable, yung mga priority ng mga department, dilipat nila doon sa program fund. Pinalitan nila ng mga proyekto nila. Yung unprogram, pati yung foreign assisted projects o FAPs, nilipat sa unprogram. Kaya ngayon, nagrereklamo na si Presidente. Kung nakita nila earlier to, actually, kung tinanong na nila ko earlier, nakita ko na as early as 2024 mga ito. So, sometimes there are people who see it very much in advance. There are people who see it also late. So ngayon lang din na-realize na nahihiya na daw nahihiya na ang gobyerno sa ating mga foreign lending or international lending agencies, development arm, no? Ang daming nilipat to unprogram na mga foreign assisted projects. Hindi ko lang dala but ang daming na unsa nang kuan, ano ba yan, natangkong na delay na delay ng mga projects na foreign assisted projects hindi may implement dahil nilipat nila sa program fund. This happened hindi lang sa 2026, nangyari 2025, nangyari na ito sa 2024 budget. Sinadya ko talaga na i-expose lahat ito. Itong
25 na automatic appropriations kasi malapit nang dumating yung budget ng 2026. At least ngayon, aware na ang mga kongresista at saka aware na rin yung taong bayan, magbabantay na rin. Hindi lang yan, baka ibalik ko rin, hopefully, pag ginagawa ko, nire-research ko ulit, iti-take up ko rin yung topic ko doon. So first topic ko, yung sabi ko, program funds na ginalaw, mangled talaga yung budget. In another privilege speech, saka idadagdag ko na doon yung blank items doon sa BICAM report, no? Yung may correct niya ako na isang reporter, sabi ko, at saka newspaper, sabi ko talaga na ang sinabi ko from the start are blank items in the bicameral conference committee report. At saka may report pa sila na ako daw nag-start ng rumor. It is not a rumor. Kasi daw typographical error. It is not a rumor because I have documents to show that nasa bicameral conference committee. It is not also a typographical error because I took for error, mali lang sa typing yan. ABCD lang ang mali. Ito, 28 black items. Hindi mo pwedeng magiging sabihing typographical error. At saka, ginawa kong ebidensya sa Supreme Court. So, hindi pwede maging rumors yan. Ginawa kong ebidensya sa Supreme Court, sa aking case doon, pinasa, yung bicameral conference committee report mismo. So, I think, I hope naintindihan nung reporter na careful naman sila next time. Especially if the money of the people is involved. Careful kasi we need to be accountable. Congressman, mayong gabi, si Jason po ito. At alam po natin, Congressman, hindi basta-basta yung expose po ninyo. At dahil po dito ay pinag-uusapan na nga ito ng ating mga kababayan sa social media. Pero Congressman, umaasa po ba tayo na sa expose po natin tungkol po dito sa mga anomalya sa 2025 budget ay kahit papaano matakot o mahiya yung mga kongresista, lalo na po na nandito sa Appropriations Committee? Sana mahiya yung mga makakapal ang face. Makakapal naman talaga mga yan kasi pwera lang kilala naman natin mga yan. Sana makonsensya at pero ito talaga approve na yung budget, wala na tayong magawa. Last resort natin is the Supreme Court. So yung aking privilege speech, sasubmit ko yun sa Supreme Court. At saka I hope they will understand it. Kitang-kita yun, dinitalye ko talaga. At saka yung mga ebidensya nandoon na rin. Sinabi ko yung mga sources ko doon. Sinabi ko yung BSF, yung GAA, kung saan yung nag-increase yung item of expenditure. So klaro lang, madaling hanapin yun. So yun lang. Yung doon ang patutunguhan ng aking privilege speech, most likely, hopefully, an action by the Supreme Court. At saka, of course, makalaking tulong ng ating mga kababayan if they will watch. At saka yung mag-ingay tayo. Kailangan na nating mag-ingay kasi this is the second or third year na nangyari. Yung unprogrammed funds, I think third year na ito. Tuloy-tuloy. So, palaki yung ating unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds, hindi yan nakasama sa projected budget deficit natin. Kaya lumalaki yung ating budget deficit pag may malalaki tayong unprogrammed fund. Budget deficit, tayo din magbabayad yan kasi budget deficit, para mapunduhan yan, mag-uutang yan sa labas o mag-uutang dito, internal sources. So, sa buwis din natin kukunin yan. For every Filipino, araw-araw nagbabayad tayo ng buwis through the value-added tax sa ating mga binibili. No? Lahat ng ating binibili, pupunta tayo sa grocery, pupunta tayo sa movie house, pupunta tayo, kahit magpunta lang tayo sa Starbucks, mag-coffee. Ayan, nagbabayad tayo ng value-added tax. We should be
aware, we should be conscious. At, dapat bantayan natin yung budget. Pareho yan sa budget nandito sa bahay, babantayan natin. Congressman, gaya ng sabi niyo kanina, kung hindi na ito maagapan kasi nga, lalo't na isabatas na itong 2025 national budget at yung mungkahi po ninyo, may mga abogado na lumalapit sa inyo para tingnan yung dokumento na yung isinawalat at maaari silang dumulog doon sa Supreme Court. Pero dito po sa taong bayan po, Congressman, paano po natin matitiyak at anong itong mapagtitiyak natin sa publiko na ang pambansang budget po ay ginagamit po ng tama at may pananagutan? At ano pong maaring gawin ng ating mga taong bayan patungkol po dito sa mga anomalya sa 2025 budget? Jason and Admar, yung ginagawa ko is informational and educational. Yung part 1 ng aking speech, if you will notice, i-explain ko kung ano yung automatic appropriations, kung ano yung mga components ng automatic appropriations, kung ano yung earmark funds. So, kung babalikan natin yung budget, what are the sources of the budget? So, yung una, nandito yan. Yung sources of the budget is the automatic appropriations. Yung una, yun yung i-explain ko. So, yung pangalawa kung privilege speech will be on the program new appropriations. Yung program new appropriations, yun na yung sinasabi program funds and program funds. So, first is the automatic appropriations, then program new appropriations. Pag i-add mo yung dalawa, yun yung total national expenditure program. So, yung sinawalat ko kahapon, automatic appropriations part yun. Yung pangalawa kong privilege speech will be program and program appropriation. I-explain ko rin yun. So, babalikan nyo na lang yung video ko. Sabihin na lang sa ating mga kababayan, yung video ko, yung buong speech is already informational, educational, kung ano yung automatic appropriations yung kahapon. Yung susunod ko na privilege speech will be new program appropriations. Yun na yung program appropriations. So dalawa kasi yung components, automatic appropriations at saka program new appropriations. Ito yung tinatawag na total expenditure programs. So please wait for my next privilege speech. Yung next speech ko will be program and program appropriations. So part 1 yung gapon, automatic appropriations. So I hope it will be educational. Pabalik-balikin lang, ulit-ulitin lang yun. Yun yung parang nag-aaral kayo ng Budgeting 101 sa speech ko. Congressman, bilang panghuli na lang sa akin, sa mga issue pong binabangon po ninyo ngayon, ano na lang po yung mungkahi o panawagan po ninyo sa liderato ng Kongreso at sa executive branch upang masiguro po na ang proseso ng pagbabudget ay sumusunod sa batas at hindi po lumalabag dito sa ating konstitusyon. Knowing, Congressman, na sa mga susunod na buwan o susunod na araw ay pag-uusapan na natin ang 2026 budget. Number 1, the power of the purse, yes, it belongs to Congress, but it should be exercised in accordance with the Constitution, in accordance with the laws, statutes laws. Meron ka ng ginawang special law passed by our sinasabi ko, illustrious predecessors. Magagaling yung mga gumawa ng special laws na yan eh. Sila Senator Agara pa, sila Joker Arroyo, yung mga mabibigatin, Ernesto Maceda, sila ni Gianni Enrile, magagaling yung mga gumawa nun sa batas eh. Tapos, babaguhin lang ng ating BICAM committee. Saka, hindi ko lang nasabi, but they have the better cast of characters ng araw. Matatalino talaga. Nag-iisip. Sabi ko, yun yan. Number 1, power is practice the power of the purse prudently, according to the law, according to the Constitution. Number 2, every peso counts. Saka, yun kasing ating budget, just like the budget of the corporations, is the financial interpretation of the plans and programs of the government. May vision ng government.
meron tayong Philippine Development Plan. We have a 25-year development plan. Yung budget natin, nakalagay yun based on the 25-year development. Meron tayong tawag medium-term plan, medium-term financial framework. Nakaplano din yung financial plan natin, 5-year plan. Any deviation made by Congress, especially pag malaki ang pondo ang ginagalaw, is a major deviation from our development plan. Kaya, masyado lang mabait ito si mga cabinet secretary natin. Sabi, I am sorry, we cannot reach our poverty reduction goals. Alam nyo, sa panahon ni Presidente Duterte, nakatarget na by 2028, mag-single digit na yung ating, I was also chairman of the appropriation before. Single digit na yung ating poverty rate. Hindi kaya ma-reach sa 2028. Kaya, yun na nga, sirang-sira yung yung budget. Hindi, sa totoo lang, ang sinasabi natin, mataas yung ating GDP growth. No, hindi. Hindi natin naaabot. Ilang taon na hindi naaabot yung ating GDP growth rate. Well, wake up Filipinos. Wake up my countrymen. As former President Lee Kuan Yew, kasi usually ibang tao ang magsabi sa atin para tayo magising. Sinabihan ni Prime Minister Lee Kuan Yew noon, 1992, wake up Filipinos. If you do not shape up, Vietnam will overtake you. Nako, Diyos ko, na-overtake na tayo ng Vietnam. Before that, close fight tayo ng Malaysia, Indonesia, Thailand. Many years ago, in the 1960s, nauna pa tayo. We were next to Japan. Hinabol tayo ng Singapore. Hinabol tayo ng Thailand. Vietnam. Hinabol tayo in the mid-90s. Please naman, baka mahabol pa tayo ng Cambodia at Laos. Nakakahiya naman tayo. Please be patriotic when you do the budget, because the budget, again, is the financial interpretation. Hindi na naiintindihan. Ang bubobo kasi. Hindi naiintindihan. Financial interpretation of the development plan. Yan yung ibig sabihin ng budget. Kaya nung budget, kung meron kami alteration noon, kinukonsulta ko rin yung NEDA.